Sa mapagpalang araw mo sa ating lahat. Salamat. Yan. Salamat sa anim na sumagot. Yung iba ayaw sumagot, no? Praise the Lord. Yan, bless na bless. So sa oras na ito mga kapatid, kung tayo po may Biblia, buksan po natin ito sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ayon kay San Lucas, Kabanata 12, talata 32 hanggang 48. So ito po yung Sunday Gospel sa araw pong ito. So ito po tungkol sa kayamanan sa langit, mga aliping handa at tapat at di tapat na alipin. So babasahin ko po. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit, na hindi nakukulangan sapagkat dooy walang makakalapit na magnanakaw at walang makakapanirang tanga. Sapagkat kung nasaan naroon ang kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na naabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maganda pag maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapalad at kung kayo'y maratnan na sila'y handa. Dumating man sila ng hating gabi o madaling araw, siya dumating. Tandaan ninyo ito kung alam lamang ng puno ng sambayanan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi ba ninyo ang kalingagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ang Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambayanin nito upang mabigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang alipin iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian ito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping yaon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing, darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakakalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naganda ni sumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay ang hanapan ng maraming bagay at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sige po, tayo palapag po natin si Lord, mga kapatid. Amen. Praise God. At sa oras po ito, maaari na po tayong magkamustahan. Sige, kamustahan niyo natin. Sige, maaari na po tayong maupo, mga kapatid. Sige po. Okay. Sige na lang po. Okay? Sige po, maaari na po tayong maupo. Sige po. Kasi oras po natin, 4:23. So, dito mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan, ito po yung mahalagang bagay at yung mas mahalagang bagay. Kung merong mahalaga, merong mas mahalaga. No? So, tatlo po itong ating pag-aaralan. Ito po tungkol sa kayamanan sa langit, ang pagiging handa, at ang pagiging tapat at matalinong alipin. Pag sinabi natin kayamanan, mga kapatid, sa mundong ito, mahalaga ang kayamanan. Naniniwala kayo?
Parang dalawa lang yata naniniwala eh. Dito sa mundo, ang kayamanan, mahalaga naman. Kasi bakit? Pag wala kang pera, ano ang bibili mo ng pagkain mo? Ano ibabayad mo sa mortgage mo? Ano ibabayad mo sa mga bills, sa kuryente, sa tubig, sa lahat? Pag may kulang sa iyo, anong gagawin mo pag wala kang pera? Di ba? So, ibig sabihin, ang kayamanan, mahalaga yan. Pero hindi yan ang mas. Di ba? Hindi yan ang mas. Pag sinabi natin, kasi mahalaga rin yan eh. Di ba? Kasi pag wala ka, kunyari, hindi man kahit dito may pamasahe. Di ba? Yan, pag sumakay ka ng bus, sumakay ka ng, kahit nga may sarili kang sasakyan, magbabayad ka pa rin ng gasolina. Hindi naman pwedeng sabihin, ay anak ako ni El Shaddai, thank you very much, God bless you. Kasi pag gano'n ang magiging wala na magdinegosyo. Kunyari, ikaw yung negosyante. Tapos yung kunyari, may-ari ka ng gasolinahan. Tapos gano'n na lang sasabihin sa inyo, God bless you, brother. Diba? Pagpalain ka ng Diyos. So, hindi pwedeng gano'n. So, ibig sabihin, kailangan pa rin natin ang kayamanan. Kailangan natin pa rin ang mga bagay sa mundong ito kasi nga, nandito pa tayo sa mundo. Amen. Pero ang sinasabi dito mga kapatid, yung mas mahalaga. Ano ba yung mas mahalaga? Marami kasi yung tao, pag sinabing kayamanan, ang iniisip agad nila is material na bagay. Pera, gold, property, di ba? Ano pang mga kayamanan? Posisyon. So, ibig sabihin, hindi lang yun sa material. May mga tao, yung posisyon sa kanila is kayamanan. May mga tayo, mga Pilipino, isa sa mga kaugalian natin, isa sa kayamanan nating mga Pilipino is dangal. Diba? Isa yan sa mga tinuturo ng mga gulang natin. Ewan ko lang kung tinuro ng magulang niya. Pero sa amin, mga kapatid, isa sa kayamanan, lalo ng isang pamilya, sabi ng ating mga ninuno, sabi ng mga magulang ko, wala man tayong kayamanan na material dito sa mundo, pero ang pinaka-importante sa pamilya natin ay ang dangal ng pamilya. So, kayamanan yun. Yung kayamanan yun, hindi yung material na bagay. Pero kung titignan natin, mas mahalaga yun kaysa sa material na kayamanan. Kasi kahit mayaman tayo, puno man tayo ng marami man tayong property sa mundong ito, kung wala naman tayong dangal, wala rin. So, nakikita nyo, mas higit yun, mas mahalaga yun kesa sa ano pa mga bagay. So dito mga kapatid, kasi ang sinasabi dito ng Bible, ang Diyos kaya niyang ibigay ang kaharian sa inyo. Pero ang sabi niya, ang challenge niya, yung mga kayamanan mo, ipagbenta mo, ibigay mo sa madukha. Hindi niya sinabi, pag binenta mo yung property mo, ibigay mo lahat. Hindi naman sinabi doon. Ano ang sabi doon mga kapatid? Ipagbiling ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa madukha. Hindi niya sinabi na pag binenta mo yung ari-arian mo, lahat ibigay mo. Ang tinetest kasi doon mga kapatid, ang kayamanan, hindi yan masama. Nagiging masama lang ang kayamanan kapag yung puso mo ay nasa kayamanan na. Kasi kapag ang kayamanan, yan na yung iniibig mo, ang hirap bitawan. Parang ano man na bagay na paborito mo, pag may humingi sa'yo, parang paborito ko to. Di ba? Yung mga bagay na mahalaga sa'yo, mahirap bitawan eh. Pero yung mga bagay na hindi naman importante sa'yo, hindi naman ganoon kahalaga, madali lang eh. Di ba? Kunyari, may high blood ka. Ang pagkain mo, taba ng baboy. Diba? Uy, pag may humingi sa'yo, okay, sa'yo na lang. Kasi bakit? Konta may high blood ka eh. Diba? Pero kunyari yung pagkain is talagang paborito mo, o kaya yung property, o kaya yung damit, o ano pa man na bagay na mahalaga sa'yo, napakahirap bitawan. Tama po ba? Pero yung mga bagay na hindi naman mahalaga sa'yo, madali lang ipamigay eh. Kasi bakit? Hindi naman mahalaga sa'yo. Ang tinitest dito ng Diyos, mga kapatid, yung puso natin. Baka yung puso natin, nakapako na lang sa mga bagay na mahalaga sa mundong ito, pero hindi mahalaga sa harapan ng Diyos. Ano?
Yung asawa. Pinamili. Ano ibig sabihin? Ang tinatouch kasi ng Diyos doon, mga kapatid, kaya mo bang gawin yon? Kasi kung nasa ang kayamanan mo, nandoon ang puso mo. Ano ibig sabihin? Mahirap bitawan ang isang bagay na para sa iyo, mahalaga to. Tingnan mo, may mga tao, wala namang sakit. Pero kung titingnan mo yung pagmumuka, parang may sakit. Di ba? Bakit? Pag tinanong mo, sis, may sakit ka? Wala po. Eh, Brad, may sakit ka? Wala po. Eh, bakit ganyan ang tsura mo? Walang pera eh. Di ba? Pag ang tao mo, pag walang pera, matamlay, malungkot. Pero pag may pera, ang saya-saya. Parang ang buhay niya, masaya na lang siya pag may pera siya. Pag wala na siyang pera, parang ang tamlay ng buhay niya, parang hindi siya masaya. Sabi niya, mag-ipon kayo ng kayamanan, hindi dito sa lupa. Kasi bakit? Ang mga bagay dito sa lupa, hindi mo na madadala kasi sa langit. Hindi mo na madadala. Ang mga kayamanan sa mundong ito, para lang yan dito sa mundo. Dito lang yan sa ibabaw ng lupa. Naalala pa ni brother, nasa ibabaw tayo ng lupa, ah. Nasa ibabaw tayo, wala tayo sa mahal. Kasi pag nasa ilalim tayo ng lupa, ang tawag sa atin, yan, lamang lupa. Di ba? Kasi akala kasi ng iba, di ba, ito planet Earth, no? Akala nila nasa loob tayo ng Earth. Wala tayo sa loob, nasa surface lang. Nasa loob lang. Nasa ano lang, nasa ibabaw lang ng Earth. Wala tayo sa loob. Di ba? Nasa surface lang tayo. No? So, dito mga kapatid, mga kayamanan dito sa mundo, hindi mo madadala kasi sa langit eh. Kaya habang mayroon tayong pagkakataon, gamitin natin. Diba? Kunyari, may sobra ka. Pasalamat ka sa Panginoon kasi bakit? Tandaan natin, ganito yan. Ano man na bagay na sobra sa atin, hindi na para sa iyo yun. Alam nga sobra sa iyo eh. Diba? Pag maluwag yung damit mo, ibig sabihin sobra, kaya nga binabawasan mo eh. Amen? Kaso medyo, pag-sort ko kanina, parang lumiit yata. Kailangan na magbawas. Ano ibig sabihin? Ano man na bagay na sobra? Kahit naman sa pagkain eh. Ano man na bagay na sobra sa plato mo, pag pinilit mo sarili mo na ubusin yan, pinahihirapan mo sarili mo. Ikaw lang mismo ang maghihirap. Bakit? Kasi sobra-sobra na eh. Sobra-sobra na. Diba? Pag katulad niya, kunyari, mag-a-outing kayo, 3 araw lang naman yung outing mo, pero yung dala mo pang 1 buwan. Oh. Amen? Oh. Hirap ka na, dahil nahihirapan ka na, pati yung ibang nananahimik, pakitulong naman, pakitulong. Pakitulong naman kasi nahihirapan ako eh. Oh, di ba? So may kita natin, ano man na bagay na sobra, nagiging pahirap sa atin. Kahit nga pagkain, sabi ko eh, pag sobra na yan sa pinggan mo, pag pinilit mong sarili mong ubusin niya, kahit paborito mo pa yung pagkain, mga kapatid, may limitasyon. Ibig sabihin, ano man na bagay na sobra sa atin, para na yan sa iba. Isa sa leksyon, may tinuturo na magulang namin, kainin lang ang kayang ubusin. Huwag matakaw. Sabi doon. Kasi minsan ganito yan. Uy, paborito ko to. Paborito ko. Eh, siyempre, kung kunyari, paborito mo kunyari, ang isang potahe, di ba? Hindi mo pa naman natitikman eh. Di ba? Kasi may mga tao, iba-iba kasi ang panglasa ng tao eh. No? Sa adobo, merong mga tao gusto medyo maalat. Meron naman iba gusto medyo sweet. May iba naman medyo nasa gitna lang, no? Medyo medyo maasim na ewan, di ba? So iba-iba kasi ang panglasa. May mga tao kasi minsan pinuno ng pinuno. Tapos ang naging problema, hindi niya pala gusto yung
yung lasa. Kasi bakit? Ano na eh? Ilang putahe na, 5 na. Nag-halo-halo na. Hindi mo na malasahan kung nasaan yung adobo, kung nasaan yung ano eh. Kung ano pa to, sinigang ba to, ano, nag-mix na eh. Di ba? Oh. Ano mga bagay na sobra, tandaan natin, hindi na yan atin. Ang mga bagay na sobra, yan ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos para yung sobrang yan, maibahagi natin sa iba. Tayo, ilan lang yung pumalakpak? Oo. Kasi nga, pasalamat tayo kapag may sobra ka. Kasi nabibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos, nabibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na ibahagi yung mga pagpapalang na tatanggap natin. Amen po ba? Sabi sa langit, wala nang magnanakaw. Kasi bakit anong nanakawin mo doon? Sa langit, lahat ng bagay nandoon na eh. Kailangan mo ng pera dito sa mundo kasi nga marami tayong kulang sa atin. Maraming kulang sa atin. Na kailangan natin ng pera para ipambili ng mga bagay na kulang sa atin. Eh sa langit, hindi mo na kailangan ng pera, hindi mo naman kailangan ng kayamanan. Kasi bakit? Lahat ng bagay nandun na eh. At sa atin bilang mga mananampalataya ng Diyos, ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay natin, walang iba, si Kristo. Yun ang pinakakayamanan natin, si Kristo. Kaya nga tingnan mo, kahit meron man o kulang man yung mga biyayang dumarating sa buhay natin, masaya tayo. Kasi para sa atin, mawala na ang lahat ng bagay sa mundo, wag lang mawala si Kristo. Wag lang mawala yung oras natin, yung panahon natin sa Diyos. Kasi bakit? Kasi kung tayo tunay na mananampalataya ng Diyos, hindi kompleto yung araw natin pag wala ang Diyos. Tingnan mo maraming tao, yumaman, naging milyonaryo, naging bilyonaryo. Na nagkasakit mga kapatid, binisita ng mga anak, imbis matuwa, nagalit. Bakit nagalit? Kasi pagkagising niya, nakita niya mga anak niya nasa ospital. Saan ang ginagawa niyo dito? Ano po, binibisita namin kayo. Eh, sino magpapantay ng negosyo? Yeah? Ang kayamanan natin bilang mga lingkod ng Diyos, walang iba si Kristo. Ano pa ang kayamanan natin? Yung pananampalataya natin, yung pag-ibig. Yung pag-ibig, mga kapatid, hanggang sa langit, dala mo yan eh. Anong kayamanan natin? Yung pagpupuri, pagsamba sa Diyos. Because that's one of the reason, mga kapatid, why God created us. Para magpuri sa Diyos. Ang pagpupuri sa Diyos, hindi lang dito sa lupa. Pagdating sa langit, mga kapatid, ganun din yung gagawin natin eh. Ang inaano kasi ng Diyos dito, mga kapatid, yung greediness ng tao. Ang tao kasi masyadong greedy. Minsan ang taong iniisip lang yung sarili. Bakit na-tempt si Eva at saka si Adan sa temptation ni Satanas sa kanila sa Garden of Eden? Dahil sa greediness. Gusto nila maging katulad ng Diyos. Amen po ba? Kaya may kita natin dito, mga kapatid, ang pinakakayamanan natin na mas mahalaga is walang ibang Panginoon. Kasi nga, si Jesus, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kapag nakakay Lord ka, masaya buhay mo eh. Lahat tayo may mga plano sa buhay natin. Kung wala man, baka kukunti lang. Lahat tayo may plano sa buhay natin. Ako may plano rin ako sa buhay ko eh. Sinare ko na nga dito ng retreat, ng recollection. Diba? Ang plano ko lang sa buhay ko, makapatayo ng bahay. Up and down. Ganun kasimple. May swimming pool sa ibabaw. Tapos may slide. Doon sa ibaba, mayroon ding swimming pool. Ganun lang kasimple yung plano ko sa buhay ko. Ganun lang kasimple.
Pero may kita nyo, iba yung plano ng Diyos eh. Bakit? Sa inyo ba? Sino ba mag-iisip na pagdating ng araw, nandito ka? Maglilingkod sa Diyos. Hindi naman yan yung plano ko eh. Iba yung plano ko. Pero mga kapatid, sabi ng Bible, nandun pa lang tayo sa tiyan ng ating ina, may plano na ang Diyos. Ibig sabihin, hindi pa tayo na ilalabas sa mundong ito, may plano na yung Diyos sa iyo at saka sa akin. At magiging fulfill lang yung buhay natin kung magaganap yung plano ng Diyos sa iyo, saan lang tayo po ay nasa pupunan ng ating ina, kung maganap yan sa buhay natin, diyan natin masasabi na fulfill ang buhay mo. Diba? Kaya nga sabi ko, napakalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi nga, the Word of God is the will of God, and the will of God, yung kanyang salita. Kaya nga sabi ko mga kapatid, sa pizza, di ba, in-explain ko, yung pizza mga kapatid, buo yan. Yan ang plano ng Diyos, buo. Pero ang pizza, may mga slices po yan. Ang mga slices na yan, mga pieces na yan mga kapatid, yan yung kalooban ng Diyos. Para mabuo sa buhay natin yung plano ng Diyos, kailangan natin kumpletuhin ang mga pieces na yan. Yung kalooban ng Diyos dapat maganap sa buhay natin. Para kapag naganap ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, then makukumpleto ang plano ng Diyos sa buhay natin. Hindi ko pinano na darating ang araw, tatayo ako dito para mangaral ng salita ng Diyos. Pero na-give up ko yung mga plano ko sa buhay. Kasi nakita ko ang pinaka-the best at pinaka-mabuting plano. Hindi ang plano ko, kundi kung ano ang plano ni El Shaddai sa iyo, sa ating lahat. Diba? Yun ang pinaka-the best eh. Diba? Yun ang pinaka-the best. Naganap ba sa buhay ko ang plano ng Diyos? Ikalawa mga kapatid, sabi doon, ang inyong aliping handa. Sabi dito mga kapatid, sindihan ninyo ang inyong mga ilawan. Para pag dumating na, sabi doon mga kapatid, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong nagbabantay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Ang sinasabi dito mga kapatid, it's all about service. Sindihan ninyo ang inyong ilawan. Mahirap maglingkod sa Diyos, maibigay yung service natin sa Panginoon kung ang puso natin wala sa Diyos. Kung ang iniisip lang natin, maglilingkod ako sa Diyos para pagpalain ako, para yumaman ako. Pag yan ang ating motibo, bakit tayo naglilingkod sa Diyos? Para lang ma-answer prayer? Para lang sa mga biyaya, pagpapala, nagkakamali tayo. Kasi bakit? Paano pag hindi ka na-answer prayer? Di wala na si Lord. Sabi mo, di na ako atin self-sabi, di naman ako na-answer prayer. Kasi bakit? Kasi yun ang motibo natin. Sabi na iba, may hina naman pala yung Diyos nila kasi hindi ako na-answer prayer. It's all about service. Sindihan ninyo ang inyong ilawan. Kasi yun ang obligasyon nila eh. Yun ang trabaho nila. Ano ang trabaho ng mga alipin na ito? Panatilihin, lumiliwanag, nakasindi ang ilawan. Yun ang trabaho nila. Ibig sabihin, kung patay yung ilawan mo, hindi mo ginagawa yung trabaho mo. Pero, pag mahal mo ang trabaho mo, dahil mahal mo ang Diyos na nagbigay ng trabaho mo, ng paglilingkod mo sa Panginoon, nananatiling nakasindi ang ilawan. Amen. Dati sa amin sa Iloilo, mga 2001, every year kasi nagkakaroon kami ng yung All Disciple ng PFCC 15 pa yung dati. So ang PFCC 15 is composed ng Aklan, Antique, Rojas, Iloilo, Guimaras, tsaka Bacolod dati. Pero kasi nagkaroon na ng mga iba-ibang PFCC sa kada province.
So dati mga kapatid, ganito yan, nagkakaroon kami lahat ng mga disciple, sa isang taon nagkakaroon kami ng retreat, mga 3 days, 2 days to 3 days. No, nagkakaroon kami ng fire starter, tapos meron din kami yung keep the flame burning. So doon kami nagkaroon dati sa May Antique kasi meron tayo one of the workers, meron silang property. So yung property nila, tinatawag namin yun na prayer mountain. So pag na-assign ako doon sa lugar nila sa Aninii yun, Dap Aninii, 5 o'clock in the morning, gumigising kami niyan. No? Kasi magre-radio ko doon sa barangay nila. Ang gamit lang trompa. No? Alas 5, parang naging na yun, ng alarm clock nga ng mga taga doon. Pag alas 5, magkakaroon na ng praise and worship. Tapos mamaya pag 5:30, mag-word of God na kung sino man yung preacher na na-assign. After ng alas 6, diretso kami yan, punta kami ng prayer mountain, magkakaroon kami ng praise and worship. Then, just a short prayer. So, ginagawa yun araw-araw. Amen. So, dito mga kapatid, keep the flame burning. Sa paglilingkod kasi, pag wala na yung apoy, patay na eh. Because yung ilaw, it represent light, buhay. Tingnan mo ang isang lugar na walang kailaw-ilaw, patay. Di ba, tingnan mo, pag Christmas, wala ka makikita mga ilaw, mga dekorasyon, di ba patay? It symbolizes light. Dapat ang paglilingkod may buhay, hindi paglilingkod na papatay-patay. Maraming naglilingkod sa Panginoon, naghihingalo. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi yan pa whether you like it or not. Pa-weather, pamudi-mudi, wala ako sa mood na yun. Kunyari, ay sis, wala ka nang gawain. Wala akong time eh. Balik rin natin naman. Si Lord naman kanya, kunyari, ang walang time sa atin. Dumating ang time, nahihingalo ka na. Hirap na hirap ang huminga. Tapos kasi reason palagi, wala kang time eh. Tapos yung naghihingalo ka na, tuwawag ka, Lord, tapos sinagot na lang ni Lord, ay, pasensya na. Wala rin akong time ngayon. Can you wait after 30 minutes? Can you wait 30 minutes? Ang Diyos mananatili siyang Diyos. Eh kung yung mga reason natin, ganun din ang gawing reason ng Diyos, sino talo? Tayo talo. Kasi ang Diyos manatili siyang Diyos. So keep the fire burning. Kasi bakit mga kapatid? Kasi pagdating ng Panginoon, titignan niya, nasa service ka pa ba? Naglilingkod ka pa ba sa akin? Baka puro ka na lang kayamanan. Baka wala ka ng time sa akin kasi nga puro ka na lang trabaho. Ang trabaho hindi mawawala yan. Amen. Yung buhay mo pwedeng mawala. Di ba? Yung buhay mo pwedeng mawala yan. Yung trabaho nandyan lang yan. Maglinis ka nga lang ng bahay mo, trabaho na yan eh. Kung nakukulangan ka, pwede na punta sa bahay, maglinis ka. Ang trabaho, kahit saan, maraming trabaho maghihintay yan, pero yung buhay, mawawala ng saysay kung hindi tayo nakakonect sa totoong buhay. Walang iba ang Diyos. At tumahimik ang paligid. Bakit maraming naglilingkod sa Diyos, minsan tinatalikuran yung paglilingkod? Kasi in reality, marami talagang babayarin eh. Tama po ba? Amen. Ako, 2 rin trabaho ko, mga kapatid. 2 rin. 7:30 hanggang 3 o'clock.
Tapos 3:30 hanggang 8 o'clock, 8:30. No, una sa nursing home. Takbo ko agad sa may George Brown, yung mga apartment ng mga international student. Pero 5 hours lang kinuha ko. Yung trabaho ko, 1.3 kilometer lang sa bahay. Di ba? So, travel ako niyan, papunta doon sa George Brown. Pero yung George Brown naman, 4 lang na araw ako doon. Monday, Tuesday, Thursday, Friday. So, sabi ko sa kanila, na nag-apply ako, sabi ko, 4 days lang. Tapos 5 hours lang. Tapos yung Merkules, sabi ko, wala. Nag-email, no? Sabi ko sa kanila, kung wala kayong ganyang slot, never mind. No? So, bakit hindi ko kunuha ang Wednesday? Kasi ang Wednesday, yan po ang aming discipleship seminar. Pag walang discipleship, walang hayo. Hindi ako pwedeng mag-preach. So, yun ang nilagay ko sa resume ko. Yun lang. If you have a slot ng Monday, ganito, wag lang yung Merkules, only 5 hours. Sabi ko, kung wala, never mind. Oh. Pag pinag-pray mo sa Diyos, mga kapatid, at alam ng Diyos yung puso mo, ma-answer prayer ka naman eh. Amen? Ma-answer prayer ka. So may kita natin dito kasi kailangan yung paglilingkod, tuloy-tuloy. Kasi hindi mo alam eh. Baka mamaya kung kailan ka tumigil, doon dumating ang Diyos. Tandaan natin, sabi ng Bible, hindi mo pwedeng sabihin, no, hindi, nang last year, naglilingkod ako sa iyo. Hindi ganun. Sabi ng Bible, kung ano ang sitwasyon mo ngayon, yun ang titignan ng Diyos. Hindi mo pwede sabihin na 10 years ako naging coordinator, 10 years ako naging preacher, 20 years ako naglingkod sa iyo, Lord. Kasi sa paglilingkod sa Diyos, walang retirement. Walang retirement sa paglilingkod sa Diyos. As long ang tao ay may buhay, kaya nga sabi, let everything that has breath, praise the Lord. Amen? Habang ikaw humihinga at yung paghingang yan ay biyayang galing sa Diyos, dapat natin siyang purihin. Dapat natin siyang paglingkuran. Amen. Dito tayo sa last, mga kapatid. Okay pa ba kayo? Amen. So, kailangan ang puso, wala sa kayamanan, kundi dapat nasa Diyos. Yung kayamanan na hindi nauubos, yung kayamanang hindi nananakaw. Kundi yung kayamanan natin, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yung pag-ibig, yung pagmamahal, lahat yun mga kapatid, hindi pwedeng suklian ng ano pa mang kayamanan. So kapag ang puso natin, sabi doon, ay nasa Panginoon, makikita yan sa paglilingkod. Di ba? Kunwari, pag mahal na mahal mo asawa mo, talagang grabe yung paglilingkod mo. Ganun din sa trabaho, pag mahal mo yung trabaho mo, nandun din yung paglilingkod mo. Naipapakita kasi natin yung ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng gawa. Hindi ngawa. Gawa, hindi ngawa. Magkaiba yun. Di ba? Dapat ang tao sa gawa, hindi sa ngawa. Kasi kahit sa trabaho natin, may mga tayo, kuminsan may mga kasamaan tayo sa trabaho, di ba? Na mas ngawa ng ngawa kaysa gumawa. Di ba? So dito mga kapatid, kung nasaan yung puso mo kasi, may papakita mo yung labis nating pagmamahal sa Panginoon through service. Di ba? Bakit natin nasabi na ang ating mga santo, ang ating mga saint, sila ay grabe yung pag-ibig nila sa Diyos? Kasi sa service na nirender nila sa Panginoon, na hanggang sa kamatayan, ibinuwis, ibinigay nila ang kanilang buhay. Doon mo malalaman na grabe yung pagmamahal nila sa Diyos. Kasi bakit? Dumanas na matinding hirap. Kaya nga ang ating Panginoon, napatunayan din natin na tayo'y mahal ng Diyos. Kasi bakit? Sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa atin. Di ba? Ito naman, sino ba ang tapat at di tapat na alipin? Pag sinabi nating tapat, mga kapatid, sinabi ko na ito sa mga choir, no? Yung before ng anniversary.
Ang tapat, yung spelling ng tapat, di ba? T-A-P-A-T. Bali-baliktarin mo man, tapat pa rin ang basa. O, spell nyo ang tapat. Baliktarin mo. Tapat pa rin eh. Ibig sabihin, ang taong faithful sa Diyos, ang taong tapat sa Diyos, bali-baliktarin mo pa man, tapat pa rin. Hindi yan sala sa init, hindi yan sala sa lamig. Hindi yan mabuti pagkaharap mo, pagtalikod mo, hindi na. Hindi yan pag nasa prayer meeting, praise the Lord, hallelujah! Pero pag wala na sa prayer meeting, mapapahaliluya ka na lang. Ay, hallelujah talaga. Parang may nasign ako sa isang lugar, hindi dito, sa Pilipinas pa. Ay, kung baga kung isa na ba yung gawain? May sumisigaw eh. Familiar yung boses. Tapos ano na, yung ano pala, yung workers doon, galit na galit. Sabi, may umpisa na ba yung gawain? Parang wala pa. Pagkakita niya sa akin, sabi niya na lang, biglang tumahimik. Sabi niya, Brad, kanina ka pa? Kanina ka pa, Brad? Sabi ko lang, hindi, ano lang, bago lang. Yan? Alam niyo mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, dapat kung anong ipinapakita natin sa mga tao, dapat sa private life natin, ganun din tayo. Pag dito sa gawain, maka-Diyos tayo, pagdating sa bahay, maka-Diyos din. Hindi nga dito nakikita sa atin Diyos, pag uwi sa bahay, demonyo ang nakikita sa atin. Yung sasabihin sa'yo, kakagaling mo lang nagsimba ka ba, kakagaling mo lang sa prayer meeting. Oh. Eh kung yung pamilya natin, wala pa kay Lord, paano mo madadala sa Diyos yan? Kuya, nakakatin ko ba ng Shaddai, para magbago buhay mo. Sasagutin ka lang ng anak mo, ikaw nga, wala pa na. Siyempre, hindi niya naman sasabihin sa'yo, pero nasa utak niya. No? Para sabihin niya, baguhin mo nga buhay. Which is totoo naman eh. Ang dapat na lingkod, saan mo man dalhin, yung talaga yun eh. Dala-dala mo yung pagiging lingkod mo sa Diyos. Kunwari ako, preacher ako. Hindi naman pwede na pag nasa pulpito lang ako preacher. Kailangan kahit sa trabaho ko, makita nila na preacher ako. No, sabihin na eh, di ko wala namang mga prayer partner dito, okay lang. Wala nga nakakakita sa iyo. Pero may Diyos, 24 hours, 24/7. Sabi nga ni Sister No, with or without coffee break. Sister Dali. Sino ba ang tapat at hindi tapat na alipin? Yung tapat ay pinagkakatiwalaan. Tapat at matalino. Combine yan. Kasi mahirap naman tapat ka, wala namang talino. Kasi bakit? Paano mo i-manage? Yung talino, yung pagiging wise na mundo, hindi yung wise ng pagiging wise sa Diyos. Kasi yung wise sa mundo, puso. Kaya nga sabi, be wise like a serpent, but be humble like a dove. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, ang mga tapat na naglilingkod sa Panginoon, sabi doon, pinagkakatiwalaan. Kahit naman, kunyari, ikaw may negosyo. Siyempre, yung pagpamamalain ng tao, yung alam mong tapat, eh siyempre, wise din. Matalino rin. Kasi kung tapat naman yan, at hindi naman ka marunong mag-manage, eh wala rin. Diba? Kunyari, maghahawak na negosyo mo, sado rin mabait, eh mahirap din yun. Kasi niloloko na, bait pa rin eh. Ay, okay lang. Okay. Okay. Diba? Pero sabi doon, may accountability. May accountability. Alam niyo, sa paglilingkod sa Panginoon, lahat tayo accountable. Ano man ang bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, meron talaga tayong pananagutan.
Kaya nga kahit si San Pablo, sabi niya, sinusupil ko yung sarili ko kasi ayaw ko na matapos akong mangaral. Ako naman ang tatamaan. Kasi alam niyo, sa amin bilang mga preacher, ang pangangaral ng salita ng Diyos, wala po sa pulpito. Naniniwala po kayo? Ang pagiging preacher, pagiging pangangaral ng Diyos, wala po yan sa pulpito. Ang totoong pangangaral, paglabas namin sa pulpito. Kasi babasahin mo kami, totoo kaya itong sinasabi ng isang to? Dapat nagre-reflect yung sinasabi ko dito sa pulpito at paglabas ko sa pulpito. Ganon din sa paglilingkod sa Diyos. Pag nag-i-encourage ka ng tao, sis, alam mo, ang liit ng problema mo, kaya mo yan, kaya mo yan. Dapat, pag ikaw rin ay may problema, ganon din ang sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to, kaya ko to. Amen po ba? Amen. So dito mga kapatid, simple lang naman po yung gusto ipabot po ng Diyos sa atin. Ibig sabihin ng pagiging tapat sa Diyos, hindi naman ibig sabihin hindi tayo magkakasala. Magkakasala tayo, magkakamali tayo, tao tayo eh. Pero ang kagandahan din mga kapatid, hindi yun ang nagiging sanhi mga kapatid na hindi tayo magpatuloy sa Diyos. Alam mo kasi mahirap mangaral mga kapatid, kunyari sa amin, di ba? Mahirap mag-encourage ng tao kung hindi namin sinasabuhay yung salita ng Diyos. Di ba? Kunyari, si sister, kilala ako. Pag nagsalita ako dito, ang number one na magiging critic ko, si sister. Kaya nga sabi ko, sa aming mga nangangaral, ang pinaka-importante is yung pamilya. Kasi ang unang nakakilala talaga sa atin, pamilya natin. Yung kasi ang sukatan po talaga kasi. Gustuin man natin o sa hindi, doon kasi talaga masusukat kung ang tao is maayos na tao. Kung maayos ang sasabihin ng pamilya mo sa iyo. Kasi sila talaga yung nakakilala eh. Hindi tayo yung hindi kasi natin kailangan mamatay muna para maganda ang sasabihin ng tao sa atin. May mga ganun, di ba? May namatay. May mga magsasabi, alam mo si kumpare ko to, itong kaibigan ko to, bait na itong taong ito, matulungin. Tapos yung anak, tsaka yung asawa, sabi ng nanay, tingnan mo nga kung sino yung nakalibing doon. Pakitingin nga kung sino yung nasa kabaong. Parang iba yata yung sinasabi nila, parang ibang tao ah. Sa paglilingkod sa Diyos, hindi pwede ang dual ang personalidad natin. Na dito, pagkaharap mo, okay, pagtalikod, hindi. Hindi yun tapat. Ang tapat na lingkod ng Diyos, balik rin mo lang, yun pa rin yun. Kung blue, blue. Kung yellow, yellow. Kung red, red. Amen po ba? So sa oras na ito mga kapatid, tayo po ay tumayo. Parang ayaw niyo pa umuwi. Praise the Lord. So tayo po tumayo mga kapatid.